Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid namin. Ako po ulit si kapatid na Hamsky Ray at magbibigay sa inyo ngayon ng isang maikling Apollo session. Ayan, so magkakaroon po tayo ng apologetics at ang ating magiging paksa ngayong gabi ay patungkol sa mga santo at sa ating paghingi ng tulong sa mga santo, or we call it the intercession of the saints, no? Kasi mga kapatid, napakaraming nagtatanong ngayon. Makita nyo naman yung mga post ngayon, di ba? Katatapos lang ma-beatify ni Blessed Carlo Acutis at napakaraming mga bashers, no? Nauungkat yung issue kung bakit ba tayong mga Katoliko maraming mga kinikilalang santo, no? Bakit ba napakahilig nating mga Katoliko sa mga santo? Ano ba ang kahalagahan? Bakit tayo naniniwala sa mga santo? No? Ang paniniwala ba nating mga Katoliko sa mga santo ay nakabatay sa banal na kasulatan, no? Kung bakit pa kailangan nating manalangin sa mga santo? Bakit pa natin kailangang humingi ng tulong sa mga santo kung pwede naman tayong manalangin ng diretso sa Diyos? Di po ba? So, iyan po yung mga pinaka-common na sa mga paratang, sa mga akusasyon, sa mga binabato, at sa mga katanungan ng ating mga kapatid na hindi makaunawa sa ating pananampalataya. No? Kaya nga po, tayo mga Katoliko bilang mga chosen people of God, bilang mga tunay na taong manananampalataya, no? Na nakakaunawa ng ating pananampalataya, tungkulin natin na pangaralan yung ating mga kapatid, ganun din naman yung mga taong hindi naiintindihan, yung mga ignorante sa ating pananampalataya. Di po ba? Kasi yun ang tungkulin natin lahat, no? We are not worthy to be called Catholics if we cannot defend our faith. Okay? Now mga kapatid, sa usapin ng pagiging santo, no? Number 1 dyan, ang Catholic Church, no? Kasi kasama yan sa mga aral na minana natin sa ating mga ninunong apostol at sa mga unang Kristiyano noon pa man, no? Noon pa man, no? Yan ay gawain na natin noon pa man, at masasabi ko na iyan ay tunay at dalisay na aral nating mga Kristiyano, no? Ang mga tunay na Kristiyano, ang mga tunay na tagasunod ni Kristo ay mayroong mga kinikilalang santo. Okay? Dahil sa Biblia po, no, tayong mga Roman Catholics ay tinatawag upang maging santo. Ayan, no? Napakaganda. Tayo palang mga Roman Catholics, tayo ay tinatawag para maging santo. Babasahin ko po sa inyo ang talata, no? Dito po sa Roma, no? Ibig sabihin, kapag Roma, sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, no? Doon po tayo kabilang, no? Kaya nga Roman Catholic Church, no? Pakinggan po natin yung sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Ang kabanata ay 1, ang talata ay 7 hanggang 8 para malaman natin kung Roman Catholic ba ito. Ito po ang sabi ni Pablo. Sa inyong lahat na nasa Roma, mga minamahal ng Diyos at tinawag upang maging banal, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo dahil sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. In English, to all who are in Rome, beloved by God, called to be saints, no? Kaya yung mga taga-Roma, yung mga Romans, no, Roman Christians, kaya later on naging Roman Catholics, we are all called to be saints. Paano nating nalamang Catholic po yun? Aside from Roman, nandoon po sa verse 8. Your faith is known throughout the world, no?
Your faith is very famous throughout the world. Sabi doon, ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. So, hindi na po nakakapagtaka, mga minamahal kong kapatid, no? Hindi na po nakakapagtaka na tayong mga Katoliko ay tinawag na maging mga santo. Okay? Tinawag tayo upang sumunod kay Kristo na naghanda ng maraming kwarto sa langit para sa atin. No? Ipinaghanda niya tayo, therefore tayo, ating destinasyon dapat ay maging kaisa sa Kanya. No? Kasi mga kaibigan, noong nagrebelde ang mga anghel sa langit, no? Nung nagrebelde ang mga anghel sa langit at sumama sila kay Satanas, nilikha tayo ng Diyos for the purpose na someday ay maging kapalit natin yung mga nawalang anghel. Linikha tayo ng Diyos para someday makasama niya tayo sa langit. No? Kaya nga, nagsusumikap tayo para tayo, pagkamatay natin dito sa lupa, yung ating kaluluwa at espiritu, magtamo tayo ng buhay na walang hanggan sa kaharian ng Diyos, kagaya nung mga umalis sa Kanya. No? Kasi tayo yung papalit sa kanila. No? Bagay na ayaw ni Satanas yun. Kasi tao tayo, ano ang karapatan natin na maging mas mataas pa? No? Or parang kumalevel sa dating kinalalagyan niya, di ba? Ganun tayo kamahal ng Diyos, okay? Therefore, ngayon mga kapatid, naniniwala tayong mga Katoliko na kapag ang isang taong banal, no, isang taong Katolikong Kristiyano ay nabuhay, no? Nabuhay ng tapat, nabuhay ng banal sa mundong ito, kapag siya ay mamamatay, dederetso siya sa langit. O kaya sa purgatorio, tapos sa langit. Yun ang paniniwala natin. Pero lahat tayo, dapat, no, ay sikaping makapasok sa pintuan ng langit, makapasok sa langit, at maging mga santo. Because that's our calling, no? Although, many are called, but few are chosen. Kasi mahirap magpaka-santo. Mahirap magpaka-banal. Yung iba dyan, kiniklaim nila, buhay pa sila sa lupa, no, kiniklaim nila na sila ay banal na. Ayaw nilang tanggapin na sila ay makasalanan. Sabi nila, we are saints already. We don't need a church to proclaim and declare that we are saints, because we believe that once we read the Bible, we have faith and accepted the Lord Jesus Christ as our personal Savior and Lord. Saints na kami. O di po ba? Different sa ating mga Katoliko na nagiging santo tayo sa pamamagitan ng ating mabuting pananampalataya, pagsunod sa utos ng Diyos sa kanyang kalooban, paggawa ng kabutihan sa Diyos at sa ating kapwa-tao, sa ating sarili, at let's say, to carry our cross, no? Lalo na yung mamatay tayo, no? Mamatay tayo sa ating pananampalataya. Kaya nga napakarami tayong nating martir, no? Napakarami nating martyrs, no? So, hitik na ang Catholic Church sa mga santo. Bago pa sumulpot ang mga sulpot na sekta na nagsasabing sila ay mga santo, bago pa sila sumulpot para tutulan yung paniniwala natin sa mga santo sa langit, 1,500 years ago and more, no? Naniniwala na tayong matatag sa mga santo na nasa langit at sila ay namamagitan sa atin. Okay? Now, pag-uusapan po natin yung pamamagitan ng mga santo, no? Pag-uusapan natin yung pamamagitan ng mga santo, ano yung batayan kapag tayo ay nagiging santo, no? At sasagutin natin yung ilang mga paratang ng mga kapatid nating hindi nakakaunawa sa ating pananampalataya, both nominal Catholics and non-Catholics. Okay po ba? Okay. Now mga kapatid, no? Patungkol sa mga santo, ang ating pong simbahang Katolika ay may tatlong bahagi, no? Meron pong tatlo, binubuo po ang ating church ng tatlong bahagi. Ano po 'yon? Unang-una po, ito pong ating simbahan dito sa lupa. Tayong mga nabubuhay ngayon dito sa lupa, nakikipagsapalaran at nagsisikap magpakabanal, tayo po yung tinatawag na
militant church, no? We are the militant church, okay? Once na tayo ay namatay at mayroon tayong kaunting kasalanan, daraan tayo sa paglilinis at pagdadalisay sa purgatorio, iyon naman yung mga taong tinatawag na suffering church. Suffering church. So, dalawa na. Tayo dito sa lupa, we are called as the militant church. Then we have the suffering church in purgatory. And of course, those spirits, those saints in communion with God, they are called as the glorious or triumphant church. Napakaganda, diba? So lahat dapat tayo mapabilang sa glorious or triumphant church, no? Iba po, no? Hindi po yung nakikita natin sa TV, hindi na yung nakikita natin sa YouTube, hindi yung nababasa natin, hindi lang yung nakikita natin sa Jehovah's Witness magazine, no? Kasi sa Jehovah's Witness magazine, no? Meron yung nakikita natin doon, langit, paraiso, may mga prutas, yung mga tao nakahiga kasama yung leon, nakahiga kasama yung buhaya, yung tigre, yung ahas. Hindi po ganon ang concept ng langit. Heaven is more than, no? More than what we can think, no? Beyond our wildest imagination. Kung ano yung glory na matatanggap natin sa langit, na tinatanggap ngayon ng mga santo, more than iyon sa ating mararanasan pa. Okay? Now, paano nagiging santo ang isang tao, no? Actually po, kapag ginawa mo ang kalooban ng Diyos at ikaw ay naging dalisay at karapat-dapat sa paningin ng Diyos at ikaw ay namatay, napunta ka sa langit, ikaw ay santo. No? Automatic yan kahit hindi ideklara ng simbahan. Now, ano ang purpose? Kaya idinedeklara ng simbahan na may mga santo at santa sa pamamagitan ng canonization. Ang purpose po nun is to formally proclaim that a certain person known na for his contributions to the church and the faith is a saint, no? Na para tularan natin, magkaroon tayo ng modelo, no? Para ma-inspire tayo, mapalakas tayo sa ating pananampalataya, no? Pero hindi ko sinasabi na kapag hindi ka na dineklara ng simbahan sa canonization, hindi ka na saints. Napakarami nating saints, no? Kasi dami ng between. Pero hindi lahat idinedeklara ng simbahan. Kasi hindi naman natin alam lahat ng istorya ng buhay ng tao. Kaya nga meron tayong All Saints Day. Ayan, okay? So una, nagiging servant of God, no? Nakakitaan siya ng mga causes, no? Yung proseso inihahanda, no? Inaaral yung kanyang buhay, tapos nagiging venerable. Pagkatapos ng venerable, nagiging kapag inapprove, no, ng Pope, no? Kapag inapprove ng Pope, sa nakagawa lang kahit isang himala, although not all the time, no? Pwede siyang gagawin siyang beato, no? Yan, meron din yung mga hindi incorrupt body, something like that, no? May scent of sanctity. At kapag nakapagpatunay na aral, no? Kapag martir ka, pwedeng i-waive ng Santo Papa yung process ng canonization na pagkatagal-tagal na involve ang miracle, no? Kahit isang miracle lang, no? Kahit wala, no? Pero commonly, dalawang miracles saka mag-proceed sa tinatawag na canonization. So sa beatification, tatawagin kang beatification po ha, hindi po beautification, okay? Sa beatification, beato, no? Tatawagin kang beato or blessed, and kapag na-fulfill mo yung requirements na, no, or kaya in-approve na ng simbahan, you will proceed to the process of canonization wherein you will be formally declared a saint. Okay? So, yan po ang process natin sa simbahan. Okay? Now, mga kaibigan, bakit tayong mga Katoliko ay napakaraming santo? Buhay ba ang mga santo natin? Buhay na buhay. No? Buhay na buhay po yung mga santo natin. In fact, no, ay let's say, nakita yung kanilang mga kaluluwa, no, sa dambana, no, sa ilalim ng dambana ng Diyos in the Book of Revelation, no. Nakita doon sa Book of Revelation, no, sa pahayag, no, yung let's say dambana kung saan sa ilalim nito
ay naroroon, no, naroroon ang kaluluwa ng mga hinirang ng Diyos, no? Naroroon sila, yung mga kaluluwa, yung mga martyrs, no? Dito, sa Pahayag chapter 6 verse 9, ang sabi, inalis ng kordero ang panlimang selyo at nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa matapat na pagsaksi nila rito. Saksi. Tayong mga Katoliko ang tunay na saksi, no? Nakita daw yung kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil laging tapat na saksi sa Kanya doon sa dambana, ilalim ng dambana. Yung dambana pong tinutukoy dito, hindi po yung dambana ng Kagitingan. Hindi po yung dambana ni Jose Rizal, hindi po yung dambana na altar. Altar po ito sa langit, dambana ito sa langit. No, sa langit po ang tinutukoy. Naroroon. No? Ibig sabihin, buhay. Buhay yung ating mga santo. No? At yung mga santong iyon, sumisigaw sila. Ang sabi nila, ubos lakas silang sumigaw, O Panginoong makapangyarihan, banal at tapat, huwag na po ninyong patagalin ang paghatol at pagpaparusa sa mga taong pumatay sa amin. No? Binigyan ng puting kasuotan ang bawat isa. No? Yung mga kaluluwa daw na nandun sa langit na pinatay dahil sa Diyos, binigyan daw sila ng puting kasuotan. O take note, puting kasuotan. Ito yung clue natin, white no, na suot. O, binigyan ng puting kasuotan ang bawat isa sa kanila at sinabi sa kanilang magpahinga ng kaunti pang panahon hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapatid. Hinihintay palang mabuo yung bilang ng kanilang mga kapatid. Tayo po yun. No? Darating ang paghukom kapag darating ang ating Panginoon, no, paparusahan niya ang kanyang mga kaaway, yung mga umapi sa ating mga Katoliko kapag nabuo na kumpleto na tayo sa langit, no? O, at kasamahan sa paglilingkod kay Kristo, napapatayin ding tulad nila. So naka-prophesy na, no? Na-prophesy na noon pa, no, na papatayin yung mga maglilingkod sa Diyos. No? Papatayin yung mga maglilingkod sa Diyos at kay Kristo, no? So tayo po yung mga Katoliko, inaapi tayo, inaalipusta tayo. Ngayon, ipagpatuloy natin mga kapatid, doon sa Revelations chapter 7 verse 9, nakita na. Ano yung nakita doon sa Revelations chapter 7 verse 9 mga kapatid? Basahin ko sa inyo. Sabi doon, pakinggang mabuti ha. Pagkatapos nito'y, nakita ko ang napakaraming tao na di kayang bilangin ninuman. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero, nakadamit ng puti, so sila ito, at may hawak na mga palaspas. May hawak na mga palaspas. Sino kaya ang mga taong napakaraming ito na mula sa iba't ibang lupa, bansa, lahi at wika na may hawak na mga palaspas? Sino kaya sa tingin ninyo? No? Ito ba ay mga taga-Diliman? Ito ba ay mga taga-Apalit? Posible. Posible, no? Okay. Ang sabi nila, kung pamilyar kayo dito, sinasabi nila lang malakas, ang kaligtasan ay nagmumula sa kordero at sa ating Diyos na nakaluklok sa trono, no? At sinasabi nila, amen sa ating Diyos ang papuri, kaluwalhatian, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan at lakas magpakailanman. Amen. Glory to God in the highest. No, glory to God in the highest. No? Sa Kanya ang lahat ng kapurihan, ang kapangyarihan, ang kaharian ngayon at magpakailanman. Katoliko po kung nakikinig kayo sa misa. No? Katoliko po yung mga nakita sa langit na nakadamit ng puti,
mula sa iba't ibang lahi, wika at bansa na may hawak na mga palaspas, mga santo. Tinanong sila, sino ang mga iyon, no? Sila ang mga nagtagumpay sa gitna ng matinding kapighatian, nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit, martyrs, no? Di ba? So napakaliwanag po. It pertains sa mga saints na nasa langit. Nabubuhay ang mga santo sa langit. Okay po ba? Now mga kapatid, ang tanong sa atin, naririnig ba ng mga santo at santa yung ating mga panalangin? Naririnig po ba nila pag tayo ay nagdarasal? Hindi naman sila omnipresent, hindi naman sila omnipotent, hindi naman sila gaya ng ating Panginoong Diyos na may alam ng lahat. Okay? Unang-una po mga kapatid, ang ating Diyos ay Diyos ng buhay. No? Hindi siya Diyos ng mga patay, kundi siya ay Diyos ng mga buhay. No? Kaya nga kung tayo ay tunay na mananampalataya, tayo ay mayroong buhay na walang hanggan sa langit, kagaya ng ating mga santo. Kaya nga mga kapatid, kung ang mga santo, kung ang mga apostol ay kinasangkapan ng Diyos dito sa lupa nung sila ay nabubuhay pa lang, nandito sila sa lupa, mundo ng makasalanan, no? Kung sila ay kinasangkapan ng Diyos, no? Kung nagmilagro sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, kung ang mga apostol ay naunawaan ang bawat salita at wika noong Pentecost, no? Ano pa pag sila ay in communion na with God sa heaven, no? Paano na lang kung ang mga santong ito ay kabahagi na at kasama na ng Diyos sa langit, di po ba? So napakalinaw po ng sinasabi sa atin sa Biblia, no? Ang sabi sa Biblia, no? Ito, ang sabi sa Biblia ay makikiisa tayo, no? Makikiisa tayo sa glory ng Diyos, no? Makikiisa tayo sa kanyang glory. We will share in the glory of God, no? Yun yung sabi dito sa talata, no? Kasi magiging isang katawan tayo, no? Magiging isang katawan tayo. We will share in His glory, no? Because we are co-heirs, no? With Christ, no? Mga tagapagmana din tayo according sa Romans chapter 8 verse 17, no? Ayan na. So ibig sabihin mga kapatid, no? Unimaginable glory yung makakamtan natin. Hindi maisip na kaluwalhatian yung ating makakamtan once na tayo ay napunta sa langit. Ayan. Ang tanong ko ngayon, ang tanong nila, nagsiselos ba ang Diyos? Kasi sabi nila, huwag kayong gagawa ng anumang Diyos maliban sa akin. Sinisitas nila out of context. Ang Diyos daw ay mapanibughuin. Seloso daw ang Diyos. Ibig sabihin pala, ang ibig iparating sa atin ng mga kaibigan natin na kaibayo natin sa pananampalataya, kapag pinangaralan natin, no? Pinarangalan natin yung mga santo, yung mga banal na nagsisunod sa kalooban ng Diyos, mga tapat niyang lingkod, ay nagseselos ang Diyos, no? Nagseselos pala ang Diyos. Once na pinarangalan natin ang isang santo, kagaya ni Mama Mary Kunwaris, kagaya ni Blessed Acutis, parang nababawasan yung glory ng Diyos, no? Ganun yung kanilang argument, no? Parang nagde-decrease. Ano ang sagot natin? Kinalulugdan ba ng Diyos na i-glorify natin, i-honor natin yung kanyang mga saints na pinakamamahal? Opo. Kasi kapag kinalulugdan natin sila, kapag pinaparangalan natin sila, para na rin nating pinararangalan ang Diyos na nagparangal sa kanila. Basahin po natin dito po sa Psalms chapter 149 verse 9. Basahin natin, ang ganda ng sinabi. Sabi dito, to execute upon them the judgment that is written, no?
to execute upon them the judgment that is written. This glory is to all His saints. Hallelujah. In other salin, ang sabi, this glory, this honor belongs to all His saints. So, ibig sabihin, itinakda na ng Diyos na pagdating ng araw, ang kanyang mga lingkod, ang kanyang mga santo, ay magtamo ng nakalaan para sa kanilang kabanalan, kapurihan. Okay po ba? Ayan. So, bago po ako magpatuloy sa next part ng ating topic, kasi ang next part ng ating topic na po ay patungkol na po sa pagdarasal sa paghingi natin ng tulong sa mga santo at ang pamamagitan ng mga santo sa atin. Yun na po ang susunod nating tatalakayin. So, binabati ko po muna si Sis Sheila Cortez na nanonood ngayon. Binabati ko din si Brother Numeriano Lagamon Jr. Ganon din si Chok Gali, Brother Jesse Barbadillo, Brother Benedict, Admin Benedict. Ganon din naman sa creator ng Katolino, si Brother ang pangalan nito, nakalimutan ko na yung pangalan ni brother, hindi ko kasi siya masyadong nakikita ngayon sa Facebook, no? So pa-mention na lang yung pangalan ni brother, lagi ko siyang nakakalimutan, no? Philip Teruel Paglumutan, Brother Jojo Lumbre, Mary Ann Enriquez Cruz. Okay. So mga kapatid, ayan, sa pagpatuloy po natin yung pag-aaral, ngayon mga kapatid, ito ang tanong. Tayo ba ay kinakailangang lumapit sa mga santo? Ayan. Kailangan ko po dito ng inyong masusing pakikinig at kailangan ko dito ng inyong pangunawa sapagkat ang ilalahad ko po dito mga argumento ay hindi yung common na naririnig natin. Okay? Pero of course, itatouch pa rin natin, ayan, hello po Brother J, ayan, St. Peter's Benz Society, saka lahat sina Brother Arnold, no, Brother Robert and Brother Paul, no, saka lahat po Brother Anthony diyan kung nakikinig ka din. Ayan. Ngayon po talakayin natin. Ito po yung tatalakayin natin. Pero syempre tatalakayin pa rin natin yung pinaka basic, no? Isa na sa tinutulig sa atin ng mga kapatid natin. Ang sabi kasi mga kapatid doon sa unang Timoteo 2:15 ay 2:5 I should say, sorry, no? Unang Timoteo 2:5, tayo ay mayroon lamang iisang tagapamagitan. No? Tayo ay mayroon lamang iisang tagapamagitan, ang taong si Hesukristo, no, sa Diyos. Ibig sabihin, sabi nila, hindi na kinakailangan ng santo kasi meron na palang iisang tagapamagitan, which is si Jesus Christ. Okay? Yun yung kanilang tanong. Ngayon, sasagutin natin sila mga kaibigan, no? Sasagutin natin sila. Okay. Una pong tanong natin, ano ba yung ipinamagitan ni Kristo, no? Ano yung ipinamagitan muna ni Kristo? Ayan. Babasahin po natin na ang ipinamagitan ni Kristo ay doon po sa 6. Sabi sa 6, who gave Himself a redemption for all, a testimony in due times. Ibig sabihin, yun palang tinutukoy doon na pamamagitan ni Kristo, tumutukoy po iyon doon po sa kanyang pag-aalay ng kanyang buhay sa krus, doon sa pagtutubos na kanyang ginawa sa atin. Wala tayong tutol doon. Pero, hindi nilalabasa ang 1 Timothy chapter 2 verse 1. Linagtawan kasi nila, dumiretso agad sila sa 5, hindi nila binabasa ang 1. Ano po ba ang nakalagay po sa 1? No? Ang ganda po ng nakalagay sa 1. Ganito po yung ating mababasa. I urge you then, first of all, that petitions, prayers, intercession, and thanksgiving be made for all people, for kings and for those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. And this is acceptable to our God. Sabi naman dun sa isa pang talata, no? So, ibig sabihin,
inaalaw pala ng Biblia ang intercession. Ang sabi nila, ang irerebat nila sa atin, yan ay tumutukoy sa mga buhay, hindi sa mga patay. Pero mamaya, babasahin po natin yung mga santo, no? Yung mga espiritu ng mga namatay dito sa lupa na nasa langit na bilang mga santo, sila ay nananalangin para sa atin. Nananalangin sila para sa atin. Okay po ba? So maliwanag po. So yung ginagamit nilang talata bilang pagtutol, doon pa lang nalinaw na natin, no? Ibig sabihin, nawasak na natin yung kanilang pagtutol at nasagot natin upang sa ganon ay ma-inform natin sila. No? Pero, ang pinaka-simpleng tanong ko sa inyo mga kapatid, na pwede nating itanong sa kanila, alam mo ba, no? Alam mo ba ang difference ng intercession, no? O kaya, alam mo ba ang difference ng mediator sa intercessor? No? Ano po ba ang difference ng intercessor at saka mediator? O, ipapansin ko lang po sa inyo, kasi marami pong mga Katoliko ang nalilito. No? Parang kunwari, pag nagdarasal tayo sa mga santo, kagaya ni Mama Mary, kagaya ni St. Paul, ni St. Peter, ni Santa Monica, ni San Isidro, ni San Lazaro, ano po yung kadalasan nating sinasabi pagkatapos? San Miguel, Santa Maria, ipanalangin mo kami. No? Pray for us. Ibig sabihin, we are asking their intercession, we are asking their help. Kasi nga, they are church also in heaven. Triumphant church. No? Pero, napakaraming mga Katoliko na kapag nagdasal sila sa Diyos, no, kunwari, nagdasal sila sa ating Panginoong Jesucristo, Santo Niño, pray for us. Meron ba namang Santo Niño, pray for us? Blessed Trinity, pray for us. Oh, Sacred Heart of Jesus, intercede for us. My gosh, bakit nyo sasabihin yon? Ibig sabihin, maraming Katoliko ang uncatechized, no? Hindi nila ma-distinguish ang pinagkaiba ng intercession, no? Doon sa paghingi mismo ng something sa ating Panginoon. Pag yung dasal mo, yung panalangin mo diretso sa Diyos, diretso sa Panginoon, huwag mo nang sabihin ipagdasal ka niya. No? Kasi Diyos na siya eh. Sabihin mo, Panginoon, maawa ka sa amin. Panginoon, kalugdan mo kami. Iadya mo kami. No? Pero kapag santo yan, sabihin mo, ipanalangin mo kami. Ipamagitan mo kami. Okay, so maliwanag na po. No, so basically po, no, kapag sinabi po nating intercessor, no? Kapag sinabi nating intercessor, it is acting in behalf, no? It is acting in behalf, no? Kumikilos siya para sa Diyos, no? Kumikilos siya para sa Diyos. Kapag sinabi nating mediator, he is acting true, no? He is acting true, no? Kumikilos sa pamamagitan ng kanyang sarili. Okay? So, iyan po yung dapat nating tandaan. Okay? Now, mga kapatid, babasahin ko po dito sa Biblia, doon po muna tayo sa mga basic, no? Babasahin ko po dito sa Biblia, ang sabi sa Hebrews chapter 12, verse 23. Ayan. So, kahapon, nagkaroon po kami ng katalakayan na Members Church of God International ay nahirapan po kami sa pagpapaliwanag kahit napakalinaw yung aming pagpapaliwanag. Diba, Sis Sheila? Kasi hindi nila maunawaan kung ano nga ba yung ibig sabihin ng aming ipinapahiwatig sa kanila. Basahin ko po sa inyo, kayo po yung humusga base sa inyong pangunawa kung malinaw ba or malabo ba ang sinasabi ng talata. Dito po sa Hebreo 12:23, ganito po ang ating mababasa mga kapatid.
Pakinggan mabuti. Dumalo kayo sa masasayang pagtitipon ng mga itinuring na panganay. Ang kanilang mga pangalan ay nakatala sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat. Lumapit daw tayo sa Diyos na hukom ng lahat. Siyempre, walang tutol dyan. Ano po ba ang ibig sabihin pag lumapit tayo sa Diyos? Ang Diyos nasa langit eh. Anong ibig sabihin na lumapit tayo sa Diyos? Physical ba na paglapit? Sasakay ba tayo ng spaceship? Lilipad ba tayo sa langit? Kukuha ba tayo ng hagdan? Gagawa ba tayo ng tore? Aabutin ba natin ang Diyos? Hindi po. Kapag sinabing lumapit tayo sa Diyos, ito ay may kinalaman sa pananalangin. Pero hindi pa po tapos yung talata. Anong sabi? At, may at. Sa mga espiritu, no, ng mga taong ginawang ganap, no, to the spirit of the people who were made perfect or ipinapagtuwid, mga ginawang matuwid ng Diyos. Ibig sabihin, mga saints. Kaya sila, ginawa silang ganap ng Diyos, ganap na sila sa langit. Perfected na sila sa langit. No? Kasi parang Diyos na nakisalo na sila sa kaluwalhatian ng Diyos, which is He Himself a perfect God. No? Kaya nga, nung sinabi dyan, lumapit kayo sa Diyos at lumapit sa espiritu ng mga taong ginawang banal. Nasaan? Sa langit. Ibig sabihin, pananalangin. Sapagkat sabi sa Biblia, sa Hebreo, sila ang ating mga saksi sa ulap. No? Na pinapaligiran nila tayo. Sila ang ating mga saksi sa ulap. Okay? Now mga kapatid, no? Ito bang mga to ay nananalangin sa langit? Kasi kanina binasa natin doon sa Revelations chapter 6 verse 9, buhay sila. Nasa ilalim sila ng dambana, no? At sa umisigaw sila sa Diyos. Ang tanong ngayon, ito bang mga santo sa langit, sila ba ay nananalangin? Yun ang importante nating malaman. Pakinggan po natin. Dito po sa Revelation chapter 5 verse 8, ganito po yung ating mababasa. Nang ito'y kunin niya, ito, nagpatira pa sa harapan ng kordero ang 4 na buhay na ninalang at ang 24 na pinuno. Bawat isa'y may hawak na alpa at may gintong mangkok na puno ng insenso na siyang mga panalangin ng mga banal. In English, the prayers of the saints. No? O, panalangin ng mga santo. The prayers of the saints. Ibig sabihin pala, yung mga santo sa langit, nananalangin pa rin sila sa atin, para sa atin. O, dagdagan pa natin mga kapatid. O, dagdagan natin para mas malinaw. Revelations chapter 8 verse 3, Tagalog, para maintindihan nila. O, ito, dumating ang isa pang anghel na may dalang gintong sunugan ng insenso at tumayo naman sa harap ng dambana. Binigyan siya ng maraming insenso upang ihandog sa dambanang ginto na nasa harap ng trono, kalakip ng dalangin ng mga hinirang ng Diyos. Mula sa kamay ng anghel ay unti-unting tumaas sa harapan ng Diyos, pumailan lang sa harapan ng Diyos, no? Ang usok ng insenso, kalakip ng dalangin ng mga hinirang ng Diyos. In English, no? The smoke of the prayers of the saints ascended to God. O ibig sabihin, tumataas yung panalangin ng mga santo sa Diyos. No? So ibig sabihin, kapag sinabi natin sa Diyos, ipanalangin mo kami, no? Sinabi natin pala sa santo, I should say, ipanalangin mo kami, yung panalangin niya, tumataas sa Diyos. Pero mamaya sagutin natin, lahat ba ng panalangin ng santo
dinirinig o pinagbibigyan ng Diyos? Yun ang tanong natin mamaya, no? Kasi sabi sa Biblia, mga kapatid, no, mabisa, Santiago, ang panalangin ng mga banal. Kaya tayo lumalapit sa kanila kasi mabisa ang kanilang panalangin. Ito ngayon ang logic. No? Bibigyan ko kayo ng logic. Kapag ba kayo ay santo at nasa langit na, ano pa ba ang ipapanalangin ninyo? Pakisagot kung may nakakaalam. Ipapanalangin pa ba ninyo ang inyong sarili? Ano pang kailangan ninyong hingiin sa Diyos pag kayo'y nasa langit na? Hihingiin niyo sa Diyos na i-maintain kayo sa langit, ganun ba? Bibigyan kayo ng biyaya, ganun ba? Hindi. Hindi nananalangin ang mga santo sa langit para sa kanilang sariling kapakanan. Bagkus, it proves based on our logic and understanding of the Bible, nananalangin sila para sa atin at sa mga kaluluwa na naghihirap sa purgatorio. Do you get the logic? Bakit pa sila mananalangin? Hihingi ba sila ng pagpapala sa Diyos? Nasa langit na nga sila. Nasa langit na sila. Ano pang hihingiin nila? Abusado na ang mga santo natin kung ganon, di ba? Ibig sabihin lang yan, hindi sila nananalangin para sa kanilang sarili. Meron po silang ipinananalangin. Iyon po, yung mga taong, sabi kanina doon sa Revelation chapter 6 verse 9 to 10, hinihintay nila para makumpleto sila bago sila ipaghiganti ng Diyos. Hinihintay nila na makumpleto ang kanilang mga kapatid. Tayo yon. Nananalangin sila para sa atin, nananalangin sila para sa mga kapatid nating hanggang ngayon ay dinadalisay pa ng Diyos sa purgatorio. Kasama tayo. No? Kaya nga, they are in communion with God. Ayan. That is what we call the communion of saints. Kaya nga sabi natin doon sa credo, I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, and life everlasting. Amen. No, napakalinaw. Ngayon, dumako na tayo doon sa mga bagay na bihira lamang talakayin. Okay. Dito sa Biblia, sino po sa inyo ang pamilyar sa parable of the rich man and Lazarus? Sino po ang pamilyar sa inyo? No? Mababasa po ang parable of the rich man and Lazarus sa Luke chapter 16 verse 27 to 28. Okay? Dito po, mga kaibigan, nais kong i-analyze natin ng mabuti, no, at dahan-dahan. Brother Jake, yan, sa Hebrews chapter 12 verse 23, natalakay kanina. I-analyze po natin ito ng dahan-dahan. Actually, mga kaibigan, sinasabi ng mga dalubhasa na hindi lang yun basta parable. Sapagkat ang parable, hindi siya gumagamit ng tunay na pangalan. No? So there's a possibility na base talaga sa tunay na buhay yung batayan ni Jesus Christ doon sa kanyang parable. Doon po sa kanyang parable, namatay yung isang mayaman at ang pulubing si Lazarus. Si Lazaro, no? Napunta po sila, no? Napunta po si Lazaro sa bosom of Abraham. Ganun din naman, napunta sa Sheol o sa isa pang lugar, yung mahirap ay yung mayaman, no? Ngayon, ang nangyari, yung mayaman, natanaw niya yung si Lazaro at si Abraham. Anong sabi ng mayaman kay Abraham? Father Abraham, pwede mo bang, let's say, isawsaw sa tubig? Parang something like that, no? Yung iyong daliri at ilagay sa aking dila para maibsan ko ang pagdurusang ito na nararamdaman ko. Ibig sabihin, buhay po yung mga saints. At
They represent heaven, no? Kaya nga naiinggit sa kanila yung taong nahihirapan. Pero ang gusto ko pong ipa-analyze sa inyo is that ito. Kasi sabi ni Abraham, sabi doon sa sa parable pala, merong pagitan Hindi makatawid si Abraham, hindi din makatawid yung mayaman. Pero anong sinabi ng mayaman? Sige, okay na. Ganito na lang, Father Abraham, no? Ganito na lang, no? Kung pwede po, no? Kung pwede po ay maipaalam, no? Kung pwede po ay maipaalam sa mga mahal ko sa buhay, no? Na ganito ang kinasapitan ko ngayon upang sila ay magbagong buhay at hindi makaranas ng pagdurusang aking sinasapit ngayon. Yun yung sabi niya, no? Na pwede ba na ipaalam sa kanila, no? Na papuntahin na lamang ninyo si Lazaro, no? Sa bahay ng aking ama, no? Ibig sabihin, dito po sa tagpong ito, ang isang santo ay kinakausap ng isang taong nasa purgatorio. O let's say nasa paghihirap, no? Kasi iba pa yung concept noon ng paghihirap, no? Upang sa ganon ay mamagitan siya, no? At yung si Lazaro para hindi danasin, no? Hindi danasin nung natitira niyang kamag-anak yung kanyang dinaranas ngayon. No? Doon po sa KJV, I prayed to thee, no? I prayed to thee ang nakalagay. I pray thee, I pray to you. No? Oh. I pray to them, no? So ibig sabihin, may pagdarasal, no? Pero what is surprising to know, tumanggi si Abraham. Tumanggi si Abraham. Ibig sabihin po, hindi ibig sabihin na nanalangin tayo sa santo all the time na bibigyan ng natutupad yung ating kahilingan. No? Meron din silang karapatan na i-rebuke tayo to teach us a lesson. No? Meron din silang isip na gawin iyon. Okay po? Now mga kapatid, usad tayo. No? Pero ang mabuti dito, noong nag-refuse si Abraham, hindi niya sinabi na bawal kang manalangin sa akin. Hindi niya sinabi yon. Hindi din niya sinabi na hindi kami pwedeng mamagitan sa inyo. Hindi niya sinabi yon. Kundi malinaw na sinasabi ni Abraham, meron naman sila Moises, Elijah, makinig sila sa kanila. Pero hindi niya sinabing, huwag kang mananalangin sa akin. Hindi niya sinabi yon. Okay po ba? Second po, na pag-uusapan natin mga kapatid, ay itong si Saul. No? Si Saul. Ano po ba ang patungkol kay Saul? No? Dito po sa unang Samuel 28, 15-16, ganito po ang ating mababasa. No, babasahin po natin. Unang Samuel 18, 28, 15-16, ganito po yung mababasa natin. Itinanong ni Samuel kay Saul, bakit mo ginagambala ang aking pamamahinga? Take note po, patay na po dito si Samuel. Patay na po siya. Sumagot siya, may malaki akong suliranin. Sinasalakay kami ng mga Filisteo. Tinalikuran na ako ng Diyos at ayaw na niyang magpahayag sa akin. Maging sa mga propeta o sa mga panaginip, ipinatawag nga kita upang itanong kung ano ang dapat kong gawin. So dito nagkasala po si Saul kasi he consulted a medium para ipatawag yung kaluluwa or espiritu ni Samuel.
Sinabi ni Samuel, bakit magtatanong ka pa sa akin gayong tinalikuran ka na ni Yahweh? At siya'y kaaway mo na. In short, napatay po sa laban sila Saul at ang kanyang anak at mga kasama niya sa mga sumunod na tagpo. Pero mga kaibigan, dito maliwanag na si Samuel, sumamo siya, nanalangin siya, tumawag siya sa isang lingkod ng Diyos na matagal nang namatay. Pero, hindi siya kinalugdan sapagkat mismong Diyos na ang tumalikod sa kanya. So kahit anong tawag pala natin sa mga santo, kung ayaw talaga ng Diyos, kung tinakwil ka na ng Diyos, wala tayong magagawa. But, in connection to our topic today, in connection to our topic today, hindi sinabi ni Samuel, bawal kang manalangin or humingi ng panalangin sa akin. Okay. Ibig sabihin, sa lumang tipan pa lang po, meron ng batayan yung ating paghingi ng tulong at panalangin sa mga banal, sa mga santo sa langit. Hindi po pinagbawal ni Samuel na manalangin or humingi ng panalangin sa kanya si Saul, bagkos sinabi lang niya na itinakwil na si Saul ng Diyos. So napakalinaw po. Napakalinaw. Ngayon, sa Jeremiah, chapter 15 verse 1, ganun din naman po ang ginawa ng mga tao kina Moises at Samuel para manalangin sila sa Diyos. So meron na po itong kinalaman doon po sa Hebrews chapter 12 verse 1 at ganun din po sa Revelations chapter 6 verse 9 to 10. Meron na po itong kaugnayan doon. Basahin po natin Jeremiah, Hanapin ko lang po si Jeremiah, para po malinawan tayo na maging yung mga tao pala aware na sila na patay na pala si Samuel, patay na rin si Moises, literally, physically sa lupa, pero tumawag sila sa kanila. Sabi dito, pagkatapos ay sinabi sa akin ni Yahweh, kahit na sina Moises at Samuel ang makiusap sa harapan ko, hindi ko kahahabagan kahit kaunti ang mga taong ito. Paalisin mo sila. Ayoko na silang makita. Ibig sabihin mga kapatid, sinasabi sa atin ng Diyos na kahit pa sina Moises at Samuel ang magmakaawa, or makiusap sa harapan ko, pertaining to the saints, pertaining sa mga namatay na niyang lingkod. Ibig sabihin, pwedeng sabihin ng Diyos, kayong mga makasalanan, sa sobrang pagkakasala ninyo sa akin, tinalikuran ko na kayo. Kaya kahit pa magdasal kayo, kina Maria, kina Jose, kina Pablo, kina Agustino, kina Acutis, hindi ko na kayo pakikinggan. But, hindi po iyong pagtakwil ng Diyos ang usapan. Ang usapan po dito, kung aanilasahin natin, kinikilala ng Diyos na mayroong mga santo sa harapan niya sa langit na pwedeng magmakaawa at pwedeng makiusap para sa atin. Kagaya nila Samuel at Moises. Nagets nyo po yung ibig kong sabihin? Ibig sabihin, aware po ang Diyos, kinikilala po ng Diyos na mayroong mga saints sa heaven na pwedeng makiusap para sa atin. Pero prerogative pa rin ng Diyos kung sila ba ay pakikinggan niya or hindi. Lalo na pag ang kasalanan natin ay sobra-sobra na. Okay po. So nasa Diyos pa rin ang pagpapasya. So very Catholic po, Very Catholic po itong ating pinag-uusapan. Ngayon, susunod po nating tatalakayin, ay iyong mga tambay, Kasi may mga tambay kasi. May mga tambay noong ang ating Panginoong Hesukristo ay nakapako na sa krus.
Nung nakabayubay na ang ating Panginoong Hesukristo sa krus, di ba, binigyan siya ng alak, no, sa spongha, no? Binigyan siya ng alak sa spongha. Yan po ay nasa Mateo 27, 46 hanggang 50. Oh. Ano po ang sabi ng mga taong iyon? Oh. Sige, basahin natin. Mateo, no, 27. Oh. 46, no? Ano po yung sabi ng mga tao? Basahin po natin yung paunang mga talata. Basahin po natin. Okay. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-aalas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, hindi si Eli Soriano to lema sabachthani, na ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Andito na po. Ito'y narinig ng ilan sa mga nakatayo roon, kaya't sinabi nila, tinatawag niya si Elias. Oh. May isang tumakbo at kumuha ng espongha, binasa ito ng maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang patpat at ipinasipsip kay Jesus. Sinabi naman ng iba, hintay muna, tignan natin kung darating si Elias upang iligtas siya. Ibig sabihin po pala nito, noong nakita ng mga tao si Hesukristo na nagbubulalas ng Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang akala nila, tumatawag siya ng tulong kay Propeta Elias. Bakit pa nila iisipin yon? Bakit pa nila iisipin na si Hesukristo ay tumatawag ng tulong kay Elias kung matagal na palang patay si Elias at kagaya natin ang mga protestante at kagaya nila ang mga protestante sa paniniwala na wala pang santo sa langit at wala pang santo sapagkat ang kanilang espiritu o kaluluwa ay nakahimlay pa o natutulog sa alikabok. Oh. Di dapat sinabi nila, wala nang pag-asa to. Wala namang mga santong tutulong sa kanya bakit sinabi nila, baka tinatawag niya si Elias? Ibig sabihin po nun, ang common, kung ilalagay natin ang ating mindset, ang ating hermeneutics at exegesis sa pangunawa sa panahon kung kailan naganap ito, na napakahalaga, ang common belief, no? Ang common na paniniwala ng tao, batay sa Matthew chapter 27 verse 49, ay naniniwala sila na pwedeng tayong humiling or humingi ng tulong sa mga banal or lingkod ng Diyos na sumakabilang buhay na. Malinaw po ba? Ayan. So, maliwanag po, no? Ngayon po, susunod po natin, so ibig sabihin petition, yung tinatawag doon, may petition na involved. Now, dito po sa 2 Timoteo 1:16 hanggang 18 at 4:19, nagdasal din po si Apostol Pablo, no? Pinagdasal po niya si Onesiphorus. Ayan, so pinagdasal niya si Onesiphorus, no? So ibig sabihin, pati pagdarasal sa mga patay, pagdarasal sa mga santo, meron pong batayan kahit na sa bagong tipan. Okay, now po, ano po ang, let's say, iba pa sa ating mga argumento? Una po, no, hindi po ibig sabihin na kapag tayo ay nakipag-usap sa mga santo, ang ibig sabihin po nun ay pakikipag-ugnayan sa patay or necromancy. Hindi po. No? Kasi, noong binuhay ng Panginoong Hesukristo si Lazaro, kinausap po niya si Lazaro na patay.
Ibig sabihin po ba nun, yung patay ang kanyang kinausap mismo? Talaga? Hindi po. Kinausap po ng Panginoon ang kaluluwa. Nakipag-ugnayan po ang Panginoon sa kanyang kaluluwa, sa kanyang espiritu. Ganon din po si Pedro. Doon po sa Gawa, no? Kung mababasa po natin sa Gawa, nung binuhay po niya 9:36 hanggang 41, nung binuhay po niya sa Tabita, no? Nung binuhay po ni Pedro si Tabita, sabi ni Pedro, Tabita, bumangon ka, no? Si Tabita po, yung kanyang kinausap. No? So, ibig sabihin, this involves, no, our prayers, no, and communication doon sa mga espiritu ng mga lingkod ng Diyos. It is not necromancy. Ang necromancy ay yung pagsamo mo mismo sa kaluluwa ng mga patay. No? Involved na dito ang medium. Involved na dito yung mga espiritista. Involved na dito yung occult practices, black magic. Okay po ba? Now mga kapatid, sino ang mga church fathers na nagturo at naniwala sa intercession of the saints? Marami po. Kagaya ni Origen, ni Cyprian of Carthage, ni Saint Clement, Cyril of Jerusalem, no? At marami pang iba. So, ibig sabihin, pinatutunayan sa atin ngayon ng banal na kasulatan na ang paghingi ng tulong at panalangin sa mga santo sa ating Diyos, no? Para sa ating Diyos ay may batayan sa turo ng mga unang Kristiyano, no? Na namana pa natin sa mga apostol. So, napakaliwanag po niyan. So, balik po tayo, no, ng kaunti. What more kapag sinabing si Kristo ang tagapamagitan lang, wala nang iba? Na-address na po natin yan kanina. However, we should remind them that sa Biblia, hindi bawal na tayo ay makipag-communicate sa Diyos directly. No? Walang problema kung tayo ay magdarasal sa Diyos, mananalangin sa Diyos ng direkta. No? Pero, ang lamang natin sa mga sekta, mayroon po tayong mga kasama, meron po tayong mga katulong. Meron po tayong mga backup. So, kung usapan dito pala, panalangin, mas kalulugdan tayo, mas mauuna tayo, kasi sila, talo sila. Wala silang mga karamay na santo. Kasi yung mga santo po natin, nasa langit na, punong-puno ng grasya at kaluwalhatian, samantalang yung mga santo kuno nila, nakasubsub pa po sa alabok, kasama yung mga parasites. No? Sa atin, yung mga saints natin, glorious na sa langit. Sa kanila, yung saints nila, nakasubsub pa sa alabok. Kawawa naman yung mga santo nila. Ayan. Okay po? O, sa Biblia po, marami pong batayan ang intercession. O, sabi po sa Biblia, Numbers chapter 21 verse 7, the people came to Moses and said, we sinned, we spoke against the Lord and against you. Pray that the Lord will take the snakes away from us. So Moses prayed for the people. Intercession po yan. Kaya kapag tinanong kayo, ano po ang ibig sabihin ng intercession sa Biblia? Sino po ang dapat manalangin? Buhay po ba o patay? Ang isasagot po ba natin sa kanila? Pareho, yung mga buhay dito sa lupa at yung mga buhay doon sa langit. Yun po ang isasagot natin sa kanila. No? Dagdagan pa natin. Sabi sa Acts chapter 8 verse 24, then Simon answered, pray to the Lord for me so that nothing you may have said may happen to me. Acts chapter 12 verse 5, Peter was kept in prison, but the church was earnestly praying to God for him. Intercession po lahat yan. Kaya nga maliwanag sa Biblia, no, na ang intercession ay mayroon pong batayan. Pero syempre, sabi ni Jesus Christ, no, sa Matthew chapter 6 verse 10 to 13, yung Our Father, no, okay na okay, no, okay na okay,
kapag tayo ay nanalangin sa Diyos diretso, no? Pero wala siyang sinabi na hindi pwedeng humingi tayo ng tulong sa mga santo para manalangin sa atin. Okay po ba? So, napakaliwanag po, no? Iyan po siguro ang unang bahagi, introduction pa po natin yan lamang, no? So, I hope, no, maliwanag po sa inyo yung aking mga sinabi. Iba po ang intercessor sa mediator, no? Kapag sinabi nating intercessor, it is acting in behalf of. Kapag sinabi nating, let's say, mediator, acting true, no? Acting true, no? Oh. Okay. So, ibig sabihin po, no, meron pong malaking pagkakaiba ang dalawa. Okay? And, for summary, no, in summary ng nakapag-usapan natin, buhay na buhay po ang mga santo nasa langit. Sila po ay in communion with God. Hindi po sila nananalangin para sa kanilang sarili, kasi nasa kanila na ang lahat. Kapiling na po nila ang Diyos. Therefore, kapag binasa natin sa Biblia na ang mga santo ay nananalangin, sila po ay nananalangin para sa iba. Tayo po yun dito sa lupa na humihingi ng panalangin sa kanila at sa mga kapatid natin na nagdurusa at dinadalisay sa purgatorio. Sapagkat we here on earth, the church militant, our brethren in purgatory, the suffering church, no, are in communion with the saints, no, which are the triumphant church in heaven, and the saints, since we are in communion with them, they are in communion with God. Therefore, the saints has the ability to bring our petitions and prayers to God. So, maliwanag po yan. Because they share in the glory and the power of God, which enables them the most impossible things. So, mga kapatid, nagpapasalamat po tayo sa Diyos, manalangin po tayo, nang ganon ay maliwanagan po ang puso ng mga kaibayo natin sa pananampalataya. Ganon din naman, mapalakas ang loob yung mga kapatid natin na ngayon ay napapanghinaan at nanglalamig ang pananampalataya. Palain po tayo ng Diyos. Glory to God in the highest forever and ever. The name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Muli po ito si kapatid Dahamskirey at nawa po ay mabuhay tayo, no, sa ating pananampalataya and stay cute, Catholic and